Bagamat hindi pa naghihilom ang sakit na nararamdaman ni Florante sa pagkamatay ng kanyang ina, isang malaking hamon na naman ang kanyang haharapin. Sa kanya ipagkatawala ang malaking responsibilidad na iligtas ang Crotona sa mga Morong sumakop dito. Ang lider ng hukbo nito ay si General Usmalik na isang bayani ng Persya. Agad-agad pumunta si Duke Busillo kay Haring Linceo upang pag-usapan kung paano ililigtas ang bayan ng Crotona. Dala-dala niya ang kanyang magiting na anak na si Florante. Ama, saan pa ba tayo pupunta? Punta tayo kay Haring Linceo upang pag-usapan paano iligtas ang bayan ng Crotona. Pagkamatay lang ni Ina, at ito ang iyong iniisip. Florante, alam ko masakit ang pangawalaya, ngunit dapat hindi tayo magpa-epekto sa ganitong kalagayan. Gusto mo ba mamatay ang ilang mga tao kaya nagbisita lang sa iyong ina? Haring Linceo! At sino namang sa iyong tabi? Bugtong anak ko ito na nangalang Florante. Ito ay magiting at malakas gidyan na lalaki. Florante? Aba, ikaw ang dapat maging general sa bayang Albania? Talunin ng mga Moro? Maraming mga tayong usapin. Habang naglalakad ang hari at ang duke, nag-uusap sila tungkol sa pagliligtas sa bayan ng Crotona. Tumitingin-tingin lamang si Florante sa kaharian ni Haring Linceo na balot ng hiyas at yaman nang siya'y may nakita na babaeng dumaan. Ito ay kumuha ng kanyang atensyon. Tiningnan niyang mabuti ang babae at nahulog ang kanyang kalooban dito. Ikaw ang hulong ng langit. Ito mo'y masama. Mata mo'y Pagkatapos sabihin ni Florante iyon, siya ay napansin ni Laura. Nagtitigan sila sa isa't isa, ngumiti si Laura at lumapit sa kanila. Bini-bini! Laura! Ang mas magandang ng prinsesa ko. Siya ang pinakamagandang babae sa buong kaharian. Salamat, Duke Busillo. Mana lang talaga ako sa aking mga magulang. Wala, si Florante. At ako ay si Laura. Di mawala sa isipan ni Florante si Laura kahit sa isang saglit lamang. 3 araw siyang nanirahan sa palasyo ni Linceo. Araw-araw niya itong nakikita. Si Florante ay nahihirapan paibigin si Laura sapagkat maraming naniligaw at bumibisita sa kanya. Subalit siya naman ay may mga tungkulin na dapat isagawa ang planong digmaan sa Crotona na kailangan niyang tugunan ng pansin upang manalo sa digmaan. Ay, pasensya na, Florante. Laura! Magandang umaga, Florante. Anong may paglilingkod ko sa iyo? Magandang umaga din sa'yo, Laura. May gusto ko akong matatapat sa'yo. At ano iyon? Matagal ko na tong gustong sabihin ito sa'yo. Hindi ko mapipigilan ng sarili ko. Laura! Ang iyong kagandahan at kabutihan ang aking nagusto. Florante, ako din ay magusto sa iyo. Sa pang-araw-araw mo pag-ensayo at sa pang-araw-araw mo pagbisita sa akin, ako'y nahulog sa iyo. Ako'y nahulog sa iyo. Katatapos ni Florante magtapat ng pag-ibig nang kailangan niyang umalis papuntang Crotona upang tuparin ang kanyang tungkulin bilang general ng kanilang hukbo. Kailangan niyang lisanin mula sa piling ni Laura kahit ito'y labag sa kanyang kalooban. General Usmalik! Halika! Maglaban na tayo! At salamat may naghahamon na rin sa akin. Sana naman hindi ka mahina at lampa! Maghanda ka!
5 oras silang naglaban hanggang sila'y napagod. Walang sinuman sa kanila ang sumuko sa laban kahit pagod na sila. Florante! Napatay na namin ang mga Moro! Pero smalit na lang ang natitira! Ano ba? Kaya pa ni Nemo, Florante? Ikaw! Kaya mo ba, General? Katapusan mo na to! Nagtagumpay sila Florante at pinagbunyi sila ng mga tao. Sa pagkapanalo nila, ang buong kaharian ng Cortona ay nagdiwang. Mabuhay si Florante! Mabuhay si Florante! Pinatuloy sila ni Florante at kanyang hukbo sa palasyo upang pagpurian. Sila ay pinagpahinga, ginamutan at binigyan ng pagkain ng hari. Ang hari ay nagbigay ng mga tagubilin kay Florante tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. 5 buwan na natili si Florante sa Cortona, subalit gusto niyang umuwi sa Albania upang masilayan muli ang kanyang minamahal na si Laura. Sa kanilang paglalakbay, may nakita silang grupo ng Morona. May hinuling binibini na tinali at tinakpan ang ulo. Natatangkahing pugutan ng ulo ito. Naramdaman ni Florante na parang si Laura ito, kaya nilusob niya ang mga Moro at iniligtas ang iniwang binibining nakatabon. Pinagtanggal ko puta ng ulo mo. Si Emir may gawa nito! Huwag ka mag-alala. Ligtas ka na, Laura. Ligtas ka. Florante, ang iyong ama! Ano? Ama! Nang dinala ni Florante ang kanyang ama pauwi sa kaharian, laking kaligayahan ang ipinakita ni Haring Linceo nang makitang buhay si Doc Briseo. Doc Briseo, buhay ka? Hanapin mo ngayon si Emir at patayin mo siya! At bakit? Pinagtangkaan niya ako ang pupugutan ng ulo! Laura! Hindi ngayon kay Florante. Ako ngayon ay patay na. Florante, kung akong tinawag mo ay sana nandun ako tinigtas kita. Muli ko lang ka doon. Dami ka nang nagawa para sa akin, Florante. Hindi ko lang alam kung papaano kita mapapasalamatan. Kaya ibibigay ko sa iyo ang kamay ng aking anak at nagpapakasal kayo. Isang kasal! Aba, magiging maganda ito! Hindi ito pwede. Ang kasal magaganap sa Cortona. Ipagkalat ito! Narinig ng buong kaharian ang mangyayaring kasal. Nagdiwang ang lahat at pinagbunyi sina Florante at Laura. Pero matapos ang 1 buwan, may biglang dumating na isang hukbo na mapangangkin at naninira ng mga taga-Turkiya. Kumalat ang balita tungkol sa kanila at lahat ng mga tao ay natakot at nagtago. Inatasan ulit si Florante na patumbahin ang mga manlalakay na ito. Kasama ang hukbo ni Florante at kinalaban nila ang mga taga-Turkiya at ang haring nito na si Miramulin. Aba, si Florante ng taga-Albania. Magandang araw nito. Hindi ba, Florante? Tapusin na natin ito. Miramulin. Puro ka lang salita. Lampa ka lang pala. Pagkatapos patayin ni Florante ang general ng Turkiya, siya ay nanatili muna sa itolang syudad. Nang siya ay may matanggap na sulat na nagsasaad na umuwi na siya sa Albania. Ipagkatiwalan ni Florante ang kanyang mga sundalo kay Menandro at tumungo siya papuntang Albania. Conde Adolfo, ano yun? Nahuli na po namin si Florante. Ang magiting na Florante ay nahuli na rin. Pakawala! Adolfo! Pakawalan mo ako! Pag-iisipan ko muna yan. Hindi pwede! Taksil! Sil, ginawa ko ang lahat para makuha ang atensyon ng hari. Para akin ang trono. Ngunit dumating ka. Mula pa magbata natin, sinisira mo ng aking reputasyon. Pati si Laura ay kinuha mo pa sa akin. Huwag mo ako ipangbigtangan! Bawa ka mo. Hindi ka makapag
butas ang kasal namin ni Laura. Wala kang hiya, Adolfo. Aking lamang si Laura. Nagpumilit si Florante na lumaban, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon mailabas ang kanyang espada. Ginapos ang lubid ang kanyang buong katawan at kinulong siya sa bilingguan. Itali niyo sa doon sa kagubatan. Masusunod! Marami ka palang pinagdadaanan, Florante. Alam ko. Ako naman ang magkukwento tungkol sa pagpadpad ko dito. Inalahat ni Aladdin ang kwento ng kanyang buhay. Sinabi niyang nagmula siya sa syudad ng Persia at anak siya ni Sultan Ali-Adab. Sinabi niyang si Florida lamang ang napagpapalakas ng kanyang loob sa mga digmaang kanyang sinusuob. Nagbago lahat ng ang kanyang pinakamahal niya ay siya ring minamahal ng kanyang ama. Pinapahirapan siya ng kanyang ama. Katunayan, pagbalik niya mula sa matagumpay na pagsakop sa karian ng Albania ay pinabilunggo siya dahil sa pag-iwan sa kanyang hukbo nang hindi pa inuutos nito. Nang mabalitaan ng ama ni Aladdin na nabawi ni Florante ang kaharian, hinatulan siyang mapugutan ng ulo. Iniwan niyo ang inyong hukbo, ibilanggo niyo siya. Masusunod! Nang mabalitaan ng ama ni Aladdin na nabawi ni Florante ang kaharian, hinatulan siyang mapugutan ng ulo. Paghandaan niyo sa pugutan ng ulo. Masusunod. Ama! Kinagabihan, bago ang araw ng pagpugot, ay kinausap si Aladdin ng isang general. Alis ka agad at huwag ka mapaumaga. Ngunit si Florida. Walang nagawa si Aladdin kundi lisanin ang kaharian at si Florida. Ninais pa niyang mamatay kaysa isiping mapunta sa iba si Florida. 6 na taon nang naninirahan sa kubatan sina Florante at Aladdin at minsan nakarinig sila ng dalawang babae nag-uusap. Nakinig sila sa pinag-uusapan nila. Maawa kayo kay Aladdin. Huwag niyo siyang pupugutan ng ulo. Magpakasal ka sa akin at iyong sinta ay mabubuhay. Para kay Aladdin, ako'y papayag. Pagkatapos magmakaawa ni Florida kay Sultan Ali-Adab, siya ay tumungo sa bilangguan upang kausapin si Aladdin. Si Aladdin, nasaan na? Wala na siya. Ano? Nang malaman ni Florida na ligtas ang kanyang sinta, pinalayas ito sa karian nang hindi man lang sila nagkausap. Sa araw ng kasal, nagplano siyang tumakas sa karian habang ang lahat ng tao ay nakatutok sa paghahanda para sa kasalang magaganap. Si Florida ay nagdamit ng gerero at umalis upang hanapin ang kanyang sinta. Ilang taon siyang naghahanap kay Aladdin at siya'y napadpad sa isang gubat. Aladdin, kung asan ka man, sana buhay ka pa. Habang inaayos ni Florida ang kanyang espada, may narinig siyang boses. Boses ng isang binibini na humihingi ng tulong. Hinanap niya ang boses at ito ay kanyang sinundan. Adolfo! Palayain mo ako! Tumahimik ka! Hawakan niyo siyang migpit! Tulong! 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 Sino ba yan? Sino ka? Salamat talaga! Wala yun. Ako nga pala si Florida. Ako si Laura. Sino ba yan? Si Adolfo yan. Isang manloloko, mamamatay tao, at taksil na lalaki. Sinalaysay ni Laura ang pangyayari sa kanyang buhay. Sinabi niya sa pag-aalis ni Florante sa Albania patungo Etolia upang makipaglaban. May malaking kaguluhang naganap sa kaharian. Nilason ni Adolfo ang isipan ng mga tao sa pagsasabi ng mga maling kwento tungkol kay Haring Linceo. At kinuha niya ang pagkakataon ito upang pugutan ng ulo ang hari at iba pang mga mabuting tauhan. Handa na ba kayo? Adolfo! Sana taksil! Kasalanan niyo yan! Dahil pinapura niyo si Florenta kaysa sa akin! Adolfo! Laura, anong ginagawa mo dito? Ikaw ay walang puso! Nakawal uli! Mamamatay tao! Saya gusto mo, Laura, tayo magpukasal. Bitawan mo ako! Akin ka lamang, Laura.
5 buwan. Bigyan mo akong 5 buwan at ako ay magiging iyo. Sumulat agad si Laura kay Florante tungkol sa pangyayaring nagaganap sa kaharian. Subalit, unang natanggap ng Florante ang sulat ni Adolfo gamit ang pangalan ni Haring Nanseo na magpapabalik sa kanya sa kaharian. Kaya siya'y nadakip. Si Menandro na ang nakatanggap sa lihim ni Laura kaya dali-dali siyang sumugod sa Albania kasama ang kanyang hukbo. Mga kaibigan! Sugurin natin ang Albania! Sugurin! At iligtas si Laura! Iligtas si Laura! Adolfo! At dun tumigil ang pagsasalaysay nila Laura at ni Florida. Nangitian sila sa isa't isa at nagpatuloy na kanilang usapan tungkol sa kanilang mga sinta sa buhay. Nang biglang nagpakita si Florante at Aldin. Si Florida nga at si Laura. Aladin! Hinanap kita! Florida, nag-alala ako sa'yo. Florante! Akala ko patay ka na! Buhay pa ako. Ang dalawang pares ay nag-usap tungkol sa mga pangyayaring naganap sa kanilang mga buhay nang dumating si Menandro at ang kanyang hukbo sa gubat dahil sa paghanap kay Adolfo. Subalit laking tuwa nila nang makitang buhay si Florante. Florante! Buhay si Florante! Masayang ipinagbunyi ng Albania ang pagbabalik nila Florante at Laura sa kaharian kasama ang mga kaibigan na sina Aladin at Florida. Mabuhay ang Albania! Mabuhay ang Albania! Mabuhay ang Albania! Sa Albania nagpabinyag sila Aladin at Florida at naging mga Kristiyano. At sa araw na iyon, dalawang pares ay sabay nagpakasal. Ang dalawang pares ay nagkatitigan habang ang pari ay nagsasalita, inalala nila ang nangyayari at sa pagtagpo nila sa isa't isa, ang mga pagmamahalan nila sa isa't isa. Tanggap niyo ba yung maging kapares kayo habang buhay? Tanggap namin! Mabuhay ang Albania! Mabuhay ang Albania! Mabuhay ang Albania! Mabuhay si Florante! Salamat sa paligtas mo sa akin, kaibigan. Para na ito sa'yo. Mag-ingat ka. Salamat din, kaibigan. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Sana makabisita ko ulit dito sa Albania, ha? Susubukan ko.